Yung inyo pong team ngayon ay sabi po ni Pastor Ed Solo is the supremacy of God's Word. Sa tama ko po, we are celebrating or giving emphasis this January for the Bible. We must always back to the Bible, to the basic ng ating pong pananampalataya. At hindi lamang po yan dito sa ating denomination, but all over the Philippines. If I remember, nag-start po yan during the time ni President Ramos, no? Fidel Valdez Ramos. Dahil siya po ay isang Methodist, so malapit sa kanya ang Biblia, isang Ilocano, at salamat dahil we observe as a nation which is a Christian nation, hindi nga lang biblical Christianity, no? Most of us is Catholic, but of course, salamat pa rin dahil we put emphasis sa salita ng Panginoon. I entitled the message, The Supremacy of God's Word. God's Word, our ultimate authority. Yung ating pong scripture text ay taken from the book of Psalms or the Psalm 105, 119, verse 105, and 2 Timothy 3:16 to 17. But let tanggalin po natin yung mga cobwebs, no? I-define po natin yung ibig sabihin po natin ng ultimate authority. Ano po bang ibig sabihin? Pag sinabi natin, the Bible is our ultimate authority. To call the Bible the ultimate authority is not to say it is the only authority. Kasi po, may mga argumento patungkol sa Biblia. Unang-una na po, itong argumento na ito. Creation timelines. Doon po sa Genesis chapter 1 and chapter 2, beginning claims. No? Ano po ang argumento nila dyan? Hindi daw po tama yung pagkakasunod-sunod ng creation story. No? Mali daw po yun sa science, especially sa biology. Dahil dapat nauuna yung yung mga ilang mga bagay. Pero ang sagot naman po natin yan, particular dun sa day 3, we are not talking about botany. No? Hindi po natin pinag-uusapan ang science doon. No? Pagdating po sa paghahalaman, pagdating po sa pag-aalaga ng halaman, hindi po natin pwedeng sabihin na yun naman ang pinag-uusapan doon. The Lord is telling Moses how He created yung mga vegetation, trees, no, mga bushes, mga plants, no. Yan ang creation story ng Panginoon. Pangalawa, Noah's Ark. Sabi ng mga engineer, mali daw ang sukat. No? Mali daw yung length, mali daw yung width, dahil sabi doon sa sinulat ni Moses, doon kay Noah, hindi daw lulutang yon. Yung barko na yon, yung arka na yon, dahil mali ang sukat. Pero nakalimutan ng mga nag-comment or nag-argue, merong miracle element yun. Diba? So, we are not talking engineering there, but we are talking how the Lord saved the family of Noah. Number 3, doon naman sa scientific claims, ito po, doon po sa Joshua chapter 10, kung mababasa niyo po, meron pong scenario doon, nang hinabol na nila Joshua yung kanilang mga kalaban, kanilang na-observe? Na parang yung araw ay hindi lumulubog.
nandyan lang. No? Ang sabi ng science, mali yun. No? Mali yun. Sabi niya, ano? The sun stands still. Talaga? Tumigil ang araw? Sabi ng science teacher ko, ang umiikot ay yung mundo. Bakit sinasabi niyang tumigil ang araw? Dapat tumigil ang mundo. Ang sabi naman po natin diyan, hindi po natin pinag-uusapan yung astrophysics po diyan. No? Totoo, scientifically, na ang mundo ang umiikot sa araw at umiikot din sa kanyang sariling axis. No? Pero ang nakikita kasi ng mga tao yung effect na kapag tumigil ang mundo sa pag-ikot, hindi lumulubog yung araw. So, we are not talking about astrophysics dyan, ano. Ang pinag-uusapan po natin dyan, how the Israelites led by Joshua claimed their victory over their enemy. And then, ultimately, we are talking here about God's work in humanity. So pag sinabi po natin ng Bible, of course, may mga argumento dahil napatunayan nila na ito talaga yung sukat, ito talaga yung tama, may slight na diferensya. Pero hindi naman din yung para bang pinagkukumpara mo yung Bible sa book ng engineering. No? O kaya, pinagkukumpara mo yung Bible sa Biblia din ng mga nursing, ng mga medicine. Hindi naman yun ang pinag-uusapan sa Bible. Di ba? Huwag natin hanapan ang Biblia na hindi naman yun ang kanyang tinutukoy. Ngayon, what do we mean that God's Word is our authority? Sa iba po, sa mga scholars, ito po ang sabi nila. No, binigyan nila ng acronym, Basic Instruction Before Leaving Earth. Basic Instruction Before Leaving Earth. Bilang mga mananampalataya, ang Biblia ang ating pong binibigyan ng diin sa ating pong buhay dahil tayo nga po sabi nila, we are just passers-by dito sa mundong ito. Ang ating destinasyon ay doon sa langit. Nakikiraan lang tayo dito. Pero bago po yun, bago tayo pumunta doon sa langit, yung Biblia ang magiging gabay po natin habang nabubuhay po tayo dito sa mundo. Amen. Then, let's go sa ating pong Kamakov Statement of Faith. Ano po ba ang pagtanaw natin bilang isang denominasyon pagdating sa salita ng Panginoon? Revelation and the Word of God. The Bible is God's revelation, the Word of God. It is the ultimate authority for faith and practice. Pagdating sa ating pagiging mananampalataya, wala tayong ibang libro na babasahin kundi ang Biblia at wala na pong iba. Pag sinabi po ng tradisyon, ito ang gawin, pero pag sinabi ng Biblia, mali yan, mali yan. Sabi po nila sa English, calling spade a spade. No, pag pula, pula. Pag itim, itim. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, pink yan. No? Ay, gray and gray, gray. Hindi po ganon ang Bible. So, let's go deeper. Number one, our faith, our authority for faith. Yan ang pag-usapan natin, himayin po natin yan, ano? Number one dyan, ano pong sinasabi ng Bible pagdating po sa ating pananampalataya? To say that the Bible is the ultimate authority on faith is to say, faith is a response to God's self-revelation. Isinulat ng mga author ng Bible kung ano ang kanilang nakita.
at kung ano po ang na-experience nila sa Panginoon. Depende sa pagpapakita, depende sa pagpapadama, sa pagpapaamoy, no? Sa pagpaparinig, no? ng ating Diyos na sinasamba. Tulad ng kay Moses. Sa experience ni Moses, sino ba itong Diyos na ito? No? Curious siya doon sa burning bush, no? Normal naman yung may burning bush. Anong hindi normal? Hindi na uubos. No? Hindi na uubos. Hindi na susunog, no? Hindi nagkakaroon ng abo-abo. No? Yun yung kakaiba doon. At merong boses, no? So, si Moses, sa experience niya, hindi niya kilala kung sino ang Diyos, no? Yung Diyos ng mga Hudyo. Kasi ito, tumakas siya, di ba? Mula sa Egypt. No? Siya siyang mamamatay tao. Kung sinadya man niya yun o hindi, bahala na si Lord sa kanya. No? So, sino ba yung Diyos na yun? Tapos, na-encounter niya siya sa burning bush. Ito pala yung Diyos. No? In fact, doon sa kanilang conversation, tinanong pa niya, ano pong sasabihin ko kung anong pangalan niyo? No? Sabi ng Panginoon sa kanya, ako'y si ako nga. Ano? Ako'y si ako nga. Kung tatanungin ka nila kung sino ako, ako'y si ako nga. Pag ako talaga ang nandun ni Moises, no? Parang, paano ko ito sasabihin, no? By faith, nanalig si Moses na tatanggapin yon ng mga Israelita. Revelation ng Panginoon mismo. Kung wala kang alam kung sino ang Diyos, nandyan ang Bible para ipakita sa iyo. Trust in who God is. Confidence in what God has promised. Sa buhay naman ito ni Abraham and Isaac. No? Ano ang pagkakilala ni Abraham sa Lord? No? Pangalan ni Pastor Jairus, no? Jehovah Jireh. God will provide. Yun ang nireveal ng Panginoon kay Abraham. Sino ba itong Diyos na ito? He is my Jehovah Jireh, the God who provides. Pagdating naman sa buhay ni Isaac, kahit na nung maliit pa siya, nung lumaki na siya, ano ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanya? The fear of Isaac. Yun yung revelation ng Panginoon kay Isaac. Matakot ka sa Diyos. Yung takot na yung takot na with reverence or with love. Hindi yung tatakot ka sa Diyos dahil baka hindi ka niya pagpalain. No? O kaya baka parusahan ka niya. Elementary, po yun, perspective sa Panginoon. Natatakot tayo sa Diyos dahil mahal natin siya at ginagalang natin siya. Ganon din sa mga sa mga magulang natin. Takot tayo sa mga magulang natin hindi dahil hindi nila tayo bibigyan ng baon, no? Or pagagalitan nila tayo, no? Matutulugin nila tayo sa labas pag may kasalanan tayo. Hindi po. Takot tayo sa kanila dahil ginagalang natin sila at minamahal natin sila. Kaya hindi ka gagawa ng ayaw nila dahil ginagalang mo sila at minamahal mo sila. Next is, sabi niya, in short, we do not decide what faith is, God tells us. Allow God and allow the Bible reveals who is God. Sabi po ng Hebrews 11, ito po yung biblical definition ng faith. No? Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things
not seen. Amen. Wala pa, pero naniniwala ka na magkakaroon at meron na. Dahil totoo naman yan, literally, may mga bagay na hindi tayo nakikita ng ating pangkaraniwang mata. Lalo na mga maliliit na mga germs dyan, Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata natin. Pero nandyan sila, tulad ng hangin. Nararamdaman natin, pero hindi natin nakikita. At naniniwala tayong meron. Kasi pag hindi, subukan mo lang. Subukan mo lang yung maniwala. Baka magko-collapse na tayo dito. Let's draw insight. The Bible is the ultimate authority on faith because it reveals the true God, defines the saving work of God, and tell us what it actually means to trust Him, so that our faith rests on not on feeling or passion, but on God's faithful word. Yung atin pong pananampalataya ay hindi po nakadepende sa pakiramdam. Ay, parang hindi ko feel magsimba ngayon. Ay, parang hindi ko feel mag-pray ngayon. Parang hindi ko feel magbasa ng Bible ngayon. Kung ganun kaya si Lord, ay, parang hindi ko feel na bigyan siya ng hangin ngayon. Ano kaya mangyayari kung based on feelings, Ano kaya mangyayari? So, based on facts, based sa sinusulat ng mga author ng Bible, based sa experience ng mga tao sa Biblia. Doon po nakabase ang ating pong pananampalataya. Next is our authority for humanity. Sino, ano ba ang pagkatao ng tao? Marami pong nagsasabi, we have anatomy, anthropology, Pero ang Biblia ay may sinasabi rin patungkol sa ating mga tao. Humanity is defined by God, not by self. The Bible presents humanity as created by God in His image. Yung tinatawag nila, Imago Dei. In the image of God. Genesis 1:26 to 27. Our value and dignity are inherent, not earned. Bakit po mahalaga ang isang tao? Mahalaga ako dahil pogi ako eh. Mahalaga ako dahil mayaman ako. Mahalaga ako dahil talentado ako. Ganun ba? Mahalaga po tayo dahil ang Diyos ang nagsabi na mahalaga ka. In fact, anong sabi, anong kanta ni Anong kanta ni Casting Crown? Sino ako? Sino ako? Sa harapan mo. Sino ako sa harapan mo? Sabi pa ng Psalms, I am created, fearfully and wonderfully. Fearfully, hindi yung nakakatakot. Yung pag nakakita ka ng bata, gano'n. Hindi fearfully yung, alam mo, pag nakahawak ka ng bata, lalo pa yung maliit pa, yung parang natatakot ka maghawak. Kasi baka, yung very delicate, Ganon. Very delicate ang paghubog ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Our purpose is relational. We exist to know and reflect God. We are created a relational being. Kaya totoo yung sinasabi nilang, no man is an island. Mababaliw ka kapag ikaw lang mag-isa. Alam niyo yung pelikula ni Tom Hanks.
No? Kung sino-sino na lang kinakausap niya. Relational. No? Hindi pwedeng hindi tayo mag-isa. Dahil ganon din ang Diyos. We are created to love God and love others. No? And we must reflect God. Tignan niyo po yung inyong mga katabi. Ano pong nakikita niyo? Meron pong kanta ang sabi, I can see in you the glory of my King. Nakikita niyo po ba ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya? O baka ang nakikita niyo po ay morning glory. Woke up like this. Our identity is not reducible to biology, culture, and power. Kasi gano'n ang pagtingin ng mundo sa isang tao, no? Katawan, no? Nabubuhay, and then merong social life, no? Sino bang walang social life ngayon? Imposible dahil lahat naman yata may Facebook, kahit pa naka-private. No, ano yung nakalagay ng mga kabataan ngayon, no? Anti-social group. Social, anti-social group. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yun. And power. Yun yung hinahanap ng tao lagi, di ba? Money, power, fame. Pag sinabing tao, ano lang yan? Pera-pera lang yan. Kapangyarihan, no? Posisyon. Pero hindi. Dahil, sabi niya, this is why the Bible can speak authoritatively. It defines us from the source of life, not from social census. Hindi po dinidefine ni Google kung sino po tayo. Hindi po dinidefine ng social media kung sino tayo. Mas mahigit pa ang atin pong halaga sa harapan ng Panginoon. Humanity as moral responsible. Yung fall of man. Tayo po, dinidefine ng Biblia na created by the image of God pero naging makasalanan. Dahil tayo po ay sumuway. Our representative ay si Adam and Eve. Dahil sa kanila, pumasok ang kasalanan. Sin is a real condition, not just error or social conditioning. Sabi po ng Romans 3:23, no? All have sinned and fall short to the glory of God. Ang pamantayan ng Panginoon ay 1 to 10, no? Doon tayo sa 9. Kahit na anong gawin natin, short pa rin. Hindi tayo makakala. Ano ba ang tayo ng Panginoon? Righteousness. Sinong matuwid? Sinong righteous? Hindi natin kaya yun. Even Abraham. Kaya nga, ano na lang ang sinabi ng Bible patungkol kay Abraham? Abraham had faith in the Lord and count it as righteousness. Ano ang kaya ng tao? Pananampalataya. Sige, okay na yan. I will credit that as righteousness. Because of the working of the Lord Jesus Christ. And then sabi pa ng Romans 6:23, no? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi na natin kailangan yan dahil Jesus Christ had already died for us. Niligtas na tayo ng Panginoon sa kapahamakan, sa kamatayan. Scripture reveals pattern of moral failure, selflessness, pride, idolatry, and also points towards redemption. Nagkasala tayo, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, pero siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay makabalik sa ating relasyon at estado sa Kanya.
Let's go inside. The Bible is our authority on humanity because it reveals our origin, nature, limits, and destiny in relation to God, showing us who we truly are, why we failed, and now we can be restored through Jesus Christ. Ito yung kabuuan ng ating pagkatao. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. Nagkasala tayo, pero ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Number 3, our authority for morality. Yung morality po, I am not talking about just sexual immorality. Kasi ang moralidad po ng tao ay hindi lamang po yung sexual. No? Kasi pag sinabi po natin morality, it is between right and wrong. Yung tama at mali. Kasi napakaraming tama, napakaraming mali. Pero pagtatanungin natin, sino mga men dito, pagtatanungin natin sinong laging tama. No? Si Mrs. tayo laging may Kaya nga sabi nila, imbes na male, CCR, mali. Tapos, women is always right. Morality. The Bible says, is the ultimate authority in morality is to say, morality grounded in God's character. Hindi, porque sinabi ni Lord, mali yan, tama yan, yun na yun. Hindi. Nananalaytay yun sa pagka-Diyos ng Diyos. Ang Diyos mismo, ang standard natin kung ano ang tama at mali. Hindi porque sinabi niya tama yun, mali yun, yun na yung tama. Hindi ganoon. Sa kanyang pagiging Diyos, nananalaytay ang moralidad. Morality, biblical morality is theocentric, ibig sabihin, iisa lang ang Diyos. Ang sabi ng Leviticus, speak to all the congregation, to the people of Israel, and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, I am holy. Inulit po ito ni Peter, 1 Peter 1:16, as obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Hindi po holy na yung may halo, Hindi po. Sa atin po kasi, mga mananampalataya, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, we are statistically holy. Sa Tagalog po, pinapaging banal tayo ng Diyos. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang tawag sa atin ay mga saints. Tignan mo ang katabi mo, mukha ba yung saints? Kaya kung meron bang All Saints Day, ngayon yun. And yung gathering of the saints, ultimate gathering, doon na yun sa langit. Glorified body. Yun yung sinasabi ng Apostle Paul. Na lahat ng mga mananampalataya, ang tawag na ay mga saints. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Right and wrong are not finally decided by consensus. Minsan yung norms, alam mo yung slogan noon, 1990s ba yun? Ang mali ay nagiging tama sa mata ng isang bata kapag ginagawa ng matanda. Tatay, nakita niyo yung anak niya. Nagsindi. Hoy!
Sinabi ko, huwag ka manigarilyo, ah. Kung bata ka, batang-bata ko ba? Meron ba siyang moral ascendancy? May karapatan ba siyang magsaway? Di ba? Good and evil are not negotiated by culture. Ah? Normal naman yan. No? Ginagawa ng marami yan eh. Gawin din natin. Ganun ba? Ganun ba dapat? Morality is not invented, it is revealed. Nagmumula sa pagka-Diyos ng Diyos. In biblical term, morality flows from who God is, not merely from what God commands. The Bible does not create morality, it discloses it. Kung babasahin po natin ang Biblia, yung moralidad ng Diyos ay makikita po natin. Let's reflect on this. The Bible is the ultimate authority on morality because it reveals the character of God, exposes the true nature of good and evil, and forms a people who live rightly, not merely by rules, but by transformed hearts in Christ. Binabago tayo ng Diyos araw-araw, sabi ng kanta. No? Binabago mo ako araw-araw. Kaya araw-araw yung ating pong ugali ay nababago. Finally, our authority for practice. Bilang mananampalataya, meron tayong gawain, meron tayong ginagawa natin, meron tayong routine. Itong Sunday to Sunday na service natin, this is our practice. This is our routine. No? To say the Bible is the ultimate authority on practice is to say Christian life is not unplanned. Dahil tinakda ng Panginoon na meron tayong loving relationship sa Kanya at sa ating kapwa. Sabi po ng Ecclesiastes 12:13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Mahalin mo ang Diyos. Sabi na, mayroon nagtanong kay Jesus, ano ba ang pinakamahalagang utos? Ginawa ni Jesus na sinamarize niya, no? Dalawa lang, yung Old Testament, no? Yung 10 Commandments. Naging dalawa na lang. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And then, pagkatapos noon love your neighbor as yourself. Ay, bakit inuna yung neighbor? Bakit inuna yung neighbor? Kasi, pag inuna mo yung sarili mo, baliktad ang mangyayari. Commonly, at by default, makasarili tayo. Iisipin talaga natin yung sarili natin. Kaya, una-muna yung kapwa. No? Tingnan mo yung kapwa mo, tingnan mo yung sarili mo, ay, ayoko itong gawin sa kanya. Kasi ayoko itong gawin din sa akin. Obedience is not crowd source. What is trending? Ano ba ang trend? Ano ba ang trend sa TikTok ngayon? Sa mga K-pop. Laos na ba yung Gabriela? Ano ba ang uso ngayon? Ding-ding-dong na? Ang sabi po ng Matthew 22:37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your
soul, with all your mind. This is the greatest and the first command, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Yung obedience natin sa Panginoon ay hindi nakadepende sa trend. Kung ano ang trend. Ito pong sasabihin ko, magpapasintabi po ako patawarin niyo po si Pastor kung sasabihin ko po ito. Pero kung kayo po yung tinutukoy ko, sarilinin niyo lang po. Huwag nang magtaas ng kamay. No? Kasi baka meron pong ma-offend. Kaya pinapauna ko na po kasi baka abangan niyo po ako sa labas. Pero maghapon po kayo dyan sa labas, di niyo po ako maabangan. Kasi dito lang ako. Dito lang ako sa loob. No? Bagong taon. Sino po ang nag-prepare ng mga bilog-bilog na prutas? Huwag magsasabi. No? Sabi nila, ano yan? 12, 13, ano ba talaga? No? Huwag magsasabi kung sino gumamit nito. We're talking about Christian practices. Is this a Christian practice? This is a Buddhist practice. Buddhist practice. Chinese practice. Hindi po Christian practice. Pasintabi po, huwag niyo po akong abangan dun sa labas mamaya. No? Kasi po, sabi nila, swerte-swerte, no? Swerte malas, swerte malas. Alam niyo po ba, huwag tayong maniniwala sa swerte at malas. Bakit? Malas yun! Hindi po, no? Bilang mga mananampalataya, nakadepende po tayo sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung yung hinihiling natin, kahit matagal na nating hinihiling, hindi pa rin binibigay ni Lord, anong sagot niya doon? Diba? Actually, sa lahat ng kahilingan po natin, ang sagot ni Lord, yes. Dahil makapangyarihan siya, dahil mayaman siya. Pero tinitignan ka niya, magiging responsible ba siya sa blessing na ibibigay ko sa kanya? Pag hindi ka pa ready, bakit ibibigay ni Lord sa iyo? Baka magdulot pa yon na malayo ka sa kanya. No? Huwag na lang kasi baka mapahama ka dyan eh. No? Lord, gusto ko ng kotse. Ang tanong ni Lord, may garahe ka ba? Bahay niya, wala ka eh. No? Garahe pa. Ano sasabihin ni Lord? Bibigyan mo ng ganang bahay na may garahe, na 3 garahe, na kaso 3 kotse. Bago kita bibigyan ng kotse? Diba? Ganon ang blessing ni Lord sa atin. Hindi nakadepende sa malas at swerte. Dahil malas nga yun. Practice, Christian practice. Practice flows from revelation, not preference. What is popular? Anong popular? Doon ba nakadepende yung ating pag-practice? Yung ating mga ginagawa? Yung ating habits? Ito po ang nais din ng Panginoon sa atin. No? Written in Matthew 28, 18-20. Ito yung plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Maraming aspeto sa buhay po natin. Pero sa ating pong bilang mananampalataya, this is the
plan ng Panginoon sa atin na tayo ay magiging disciple maker. No? Maging disciple maker. Yan ang plan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hindi mo kailangan maging eksperto sa Biblia. Sabi nila, ang pinaka-effective na tool for evangelism is your own testimony. Dahil hindi mo na kailangan ng reference nun. Buhay mo yun eh. Ikwento mo lang. Ikwento mo lang paano binago ni Lord. No? Paano nagkaroon ng masayang buhay at may kabuluhang buhay ang buhay mo. Nang tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. No? Napaka-effective na evangelistic tool. In other words, God does not merely tell us what to believe. He teaches us how to live it out. The Bible is the ultimate authority on practice because it reveals God's will for daily life, shapes faithful habits, and directs how believers live out faith and love by the power of the Spirit in the pattern of Christ. Christ-likeness, ano? Ano pong goal natin? Sabi nga ng Christian education, our goal is Christ-likeness. Maging kahawig tayo ni Kristo sa lahat ng bagay. As we conclude, let me read Psalms 19:05. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Meron pong literal na meaning po ito, no? Kinuha ko ng salmista na kapag sila po ay naglalakad ay meron talagang ilaw dun sa dinadaanan nila. Bukod sa hawak nila, meron pa yung pathway. No, yun nga lang, hindi po yung naglalast. No? Pag nawala na yung gatong, wala na rin po yun. Kaya madalas pag gabi, hindi sila malayong maglakad, hindi sila masyadong naglalakad. Di katulad ngayon, ano? Kahit na madaling araw na, dahil pang tambay sa kanto kasi may maliwanag eh. Merong ilaw. Pero spiritually, no, yung buhay mananampalataya po natin, ang atin po liwanag ay ang salita ng Panginoon. Habang nabubuhay po tayo dito sa mundong ito, liniliwanagan tayo ng salita ng Panginoon. And practically, sabi ni Apostle Paul, 2 Timothy 3:16-17, all scriptures is breathed out by God and profitable for teaching. Saan natin kinukuha yung tinuturo natin, yung pinipreach natin, yung ating Bible study, yung ating mga small group sa Bible, for reproof, for correction. Kaya huwag po tayong sasama ang loob kapag kinokorek po tayo. Ayan. Kasi yun po ang nasusulat sa Bible. Dahil kailangan po natin yun bilang mananampalataya. And for training in righteousness. Ano ang goal ng Panginoon sa atin? That man of God may be competent, equipped for every good work. No? Sabi ko nga lagi, naligtas po tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa ay produkto ng ating kaligtasan. Saan po natin makikita yan? Paano maging mabuting mananampalataya sa salita ng Panginoon? Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong
mga salita na amin pong napagbulay-bulayan. Patuloy nga, O Diyos, na mangusap kayo sa amin pong mga buhay. Bilang individual, bilang pamilya, bilang iglesia. Nawa ang Biblia ay patuloy namin nasaing basahin, nasaing marinig, at isabuhay ito, Panginoon. Na ito ang magiging liwanag namin. Liwanag sa paglalakbay namin sa buhay na ito na kuminsan napakadilim, Panginoon. Magliwanag sa amin ang iyong mga salita. At patuloy na turuan niyo po kami habang kami ay nabubuhay sa mundo ito. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samwa dalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.